pakilala ko po yung ating kapatid na magbabahagi ng ating unang panayam. Yung first talk natin sa gabing ito, ang title po is Jesus the Messiah o si Jesus ang Mesiyas. O siya po ay isang masipag na Unit 4 servant, no? Committed po sa community. Meron po siyang 2 anak na babae. Magaling po siyang maggitara, magaling din po siyang kumanta, no? Sabi nga po niya kanina, no? Huwag ko na daw pong banggitin yung showbiz career niya dahil mahaba, no? So joke lang po 'yon, no? So palakpakan po natin ang ating kapatid na si Brother August Obregon. Magandang gabi po sa lahat ng mga naririto sa Zoom, no? Sige, pangalawang beses ko na mag-talk dito sa sa ganitong online pero parang naninibago pa rin ako. Siguro talagang kailangan tayo mag-adjust dito sa tinatawag nating new normal. Medyo matagal-tagal pa itong new normal na ito sa atin, ano. So, hindi ko na po kakatagalan, no, bago po siguro ako magsimula, no. Ito po ang talk natin ngayon, no. Si Jesus ang Mesiyas. Ito po ang una nating panayam sa CLS na ito. Bago po lahat, gusto ko pong i-introduce muna ito pong aking pamilya, no? Ako po si August Obregon. Ang dalawa ko pong anak ay si Fia, si Sean, at yung nasa dulo po, hindi po artista yon, yun po yung asawa ko. Nabatukan ako. Kami po ay nag-graduate po sa isang sa Christian Life Seminar o naging bahagi ng community noong December 1995. So, pagdating po ng Disyembre, ito po ang aming silver anniversary sa community. So, 25 years na po kaming miyembro ng community. We joined as a couple, no. So, nung panahon na yon, wala pa kaming anak. At isa nga sa pinapanalangin namin na magkaroon na kami ng anak. Pagkatapos naman ng seminar, no, biniyayaan kami ng Panginoon ng anak, no, nabuntis na si wifey, si Sister Dina, at yun nga ay si Fia, no, yung aming panganay. Ang akala namin kasi hindi na kami magkakaroon pa ng anak. So lahat ng sangkaterbang pangalan nilagay na namin do sa pangalan ng anak ko, no. Ang pangalan niya Fob Ira Alexa. Ngayon, sabi nung anak ko, Daddy, napakahaba naman ng pangalan ko, nandun na sa second line nung papel. So anyway, kidding aside, after Fia, we have Sean na 10 years younger, no? So matagal po bago kami nagkaroon ng panibagong anak. Currently, we are serving as unit servants sa community dito po sa East Chapter 3, no? Na pinamumunuan po ni Brother Reg. Okay? Sige po. So, I'll proceed now to our talk proper, no? Siguro bago tayo simula, i-situate muna po natin kung ano po ba ang kinalalagyan natin, no? So, tignan natin yung sitwasyon sa mundo ngayon, no? So, ang nakikita po natin kadalasan ang mundo po natin ay marami pong giyera, no? Marami pong kaguluhan, no? Hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no? Kung makikita niyo ang ongoing war ngayon, yung Sham na ongoing war, yung Afghanistan war, tuloy-tuloy pa rin po 'yan. Yemen civil war, Syria civil war, yung sa Mexico naman po, drug war naman po yun, no? Yung mga drug lords ang magkakalaban, no? At saka yung gobyerno. So, Mexican drug war. Sa Turkey po, meron pong tumatakbo for independence, no? Yung isang parte po ng Turkey, yung mga Kurds, no? Kinakalaban po nila yung gobyerno nila para po magkaroon sila ng independence sa Turkey. Somali civil war,
Sa North Africa po, there are two regions na pinapasok po ng Islamist terrorist. No? So medyo magulo po. Yung Iraqi Civil War po ni Saddam Hussein hindi pa rin po natapos. So tuloy pa rin po ngayon ang gyerang nun. So napakatagal na gyera na po nito. At ang Libyan Civil War. So that's 9, no? Usually top 10, di po ba? So yung ika-top 10, ito po yung sa ating gyera, no? Makikita po natin, maalala po natin na meron tayong siege ng Marawi, no? Ito po ay hindi natin malilimutan kasi parang araw-araw nakikita po natin sa TV yan. So maalala natin yung apelyido ng Maute, no? Yung apelyido ng Maute, yung ISIS terrorist kasi gusto nila maging part ng ISIS. Merong sa tala po doon sa official statistics, there were 920 militants ang namatay, 165 soldiers, at may 47 civilians po na namatay doon po sa gerang yon. So marami rin po ang nawalan po ng buhay, no? War is really senseless, no? And however, there are more than 1,780 hostages that were rescued. Salamat sa Panginoon. So aside from this Marawi siege, there's an ongoing war on drugs, no, na patuloy pa rin po dito po naman na highlight po yung mga terminong natin na naririnig, yung tukhang, yung EJK o extrajudicial killing, na nung unang panahon, nung panahon po ng kabataan ng mga iba dyan, ayaw lang sigurong umamin, tawag po doon ay salvaging. No? So there are iba-iba po ang statistics, no? Hindi po kasing linaw ng statistics ng Marawi, no? Kung sino po ang matanong mo, ang makausap mo, ang gobyerno po ang kanilang statistics, there were more than 5,000 deaths accredited to the war on drugs. Yung iba sinasabi 12,000, pero may mga iba pong nagsasabi na 20,000 katao at higit pa. Pero yung pong statistics dun sa kids, malinaw po ito. There were 129 kids who were caught on crossfire dito po sa war on drugs. Maliban po dyan, patuloy pa rin po ang kahirapan, sa ating mundo, no? Madalas po nakikita natin yung mga pulubi, no? Ito po ay hindi na bago sa atin, no? Yung pagtingin sa may mga pulubing namamalimos, no? Nakikita rin natin yung mga farmers na hirap dahil sa tagtuyot, no? May mga times na tagtuyot, ngayon masyado namang maulan ngayon, no? La Nina, no? Pero it is only at this time na nakikita natin yung mga jeepney drivers na namamalimos, no? So medyo malungkot po 'yon, no? Kasi hindi po sila makapag-provide sa kanilang pamilya. So ito po ang naging sanhi, no, ng naging kapalit ng nito pong dinadaanan nating COVID-19 crisis, no. Itong pandemyang ito. sa iba't ibang antas, no, meron pong bahagi ng mundo, no, iba't ibang bahagi ng mundo, may social injustice po o panlipunang hindi makatarungan, no, hindi katarungan o walang katarungan, no. Na yung walang katarungan in a societal o isang buong lipunan ng ang level, no. So medyo malaki po ito. Nakikita po natin madalas, no, yung ito, no, yung picture ng mga batang gutom. Pero sa kabila, makikita nyo yung mga pagkain tinatapon na lang, no. So marami ang tinatapon lang ang pagkain, sobra, tira-tira, no. Pero marami ang walang makain.
Yan po ang social injustice. Hindi po pantay. Ito po, kuha po ito dito sa Pilipinas. Kitang-kita niyo po ang kalahati. Kalahati, puro mahihirap. Kalahati, buildings. No? So, that's social injustice, no? Na namamayani sa buong mundo. Hindi lang po sa Pilipinas. At siguro, hindi po maikakaila ito pong mga nangyayari rin na anti-life activities o situations, no, sa buong mundo, no. Divorce, no. Kita nyo yung bata, halos hatiin na nila, no, paghatian, no? Hatakin, no. Sa ating pong Kongreso, sa House of Representatives, meron pong nakasampang divorce bill. Gawin din po itong euthanasia, no? Euthanasia, ang ibig mong sabihin, yun po yung tinatawag nilang mercy killing o pinapatay sa yung ibang tao ay hinahayaan nilang mamatay yung naghihirap nilang kamag-anak o kaibigan o pasyente, no? Mas malala po ngayon kasi meron na pong pill. Hindi po yan na nakasulat, no? Hindi po euthanasia nakasulat. Kung gusto mo daw mamatay, bibigyan ka ng pill, iinumin mo. Nakakalungkot po, ano, na we are resorting to that, no? And also abortion, no? So here in the Philippines and elsewhere in the world, abortion is nakakalat, no? Sabi ng iba, pro-choice, may karapatan akong mamili. Pero yung bata ang walang karapatang mamili. So ito po ay isa sa mga pinapakipaglaban nating mga Katoliko, no? At mga ibang Christian groups din, no? Na wag mangyari ito. Okay, so nakakaiyak po ang sitwasyon, no, sa buong mundo, no? Ito po ay parang higanting alon o tsunami ng kasamaan, no, na bumabalot sa buong mundo, no? Walang humpay na pag-atake sa pamilya at ginagawa pang legal ang mali at makasalanang gawain. Yung abortion, diborsyo, pagpatay, same-sex unions, no? So even I think they are contemplating of reviving the death penalty din po, no? So anyway, for people who are pro-life, this is something that is nakakaantig ng damdamin, no? So ang siguro tayo rin ay nararamdaman din natin na umaangal na rin yung kalikasan, no, in terms of nature, yung kalamidad kalamidad sa kapaligiran natin, umaangal yung kalikasan. Nakikita natin yung lalo-lalo na po sa taong ito. Simula ng taon, pang Happy New Year po sa atin, pumutok po yung bulkan ng Taal, no? At napakarami pong tao ang nawalan ng trabaho, nawalan ng mga tinitirhan, no? Dahil sa sobrang usok, sa sobrang ashfall, no? Nakakalungkot po, no? Tapos karugtong COVID, no? So sabi nga nila nagiging fashion na daw yung face mask, no? Kasi nung panahon ng pagputok ng bulkang Taal, nag-face mask na tayo. Pagpasok naman ni COVID, face mask uli, no? Okay. So medyo ang COVID po ay bahagi pa rin po ng nature, no, na umaangal, no? Nakikita rin po natin yung mga tornado, no? Sa iba't ibang bahagi ng mundo, yung malakihang baha, kung may mga naapektuhan pa rin ng undoy at yung mga iba pang mga pagbaha, no, yung mga
nadanas din ng mga taga Samar Leyte, no? So, itong mga bagay na ito, mga super typhoons na palakas ng palakas, no? So, ito po ay no, mga kalamidad ng kapaligiran, no? Tapos, kung hindi pa sapat 'yon, meron pong pandaigdigang terorismo, no? Yung nagiging lalong mas matindi, no, ang terorismo ngayon, no? Naalala natin lagi yung picture ng dalawang buildings, no, ng World Trade Center, no, na binangga ng eroplano at bumagsak, buong bagsak ng buong building. Gaano karami ang patay doon. Kahit po yung mga pook dalanginan, hindi po we're not spared, no? Ang simbahan, mosque, hindi po naging ligtas ito, no? Sa Marawi nakita po natin, no, na binomba po kasama po yung simbahan, pati po yung mosque. Pero bago nangyari yon, mayroong mga pinasabog na sa isang parang simbang gabi yata yun, no? Na nag-detonate, no, human bomb, no? So kakalungkot, no? Lahat wala nang ligtas, no? Maging ang pananampalataya natin, no, inaatake, no? At sinisira, no? Yung mga kaparian natin, sinisira ang credibilidad, no? Madalas ang tinitignan na ng mga tao na ipinag-iingat na nila yung mga anak nila na makatabi ng mga pare kasi iniisip nila baka daw pedophile, etc. Pero napakaliit na porsyento po ng mga nagkakamaling pare yun. Hindi po lahat ng pare ay ganun. Tapos kahit po yung mga doktrina natin, no? At mismong Biblia, inaatake rin po, no? Kung ano-ano po ang sinasabi tungkol sa ating doktrina at saka sa Biblia mismo. At ang pinakamasakit pati po ang karunungan po ng ating Panginoon, no? Ating Panginoong Diyos ay naka-question, tinatanong. Parang ang nangyayari lumalayo na yung mundo sa Diyos, no? Tumatalikod. Maraming Kristiyano ang tumalikod na rin sa relihiyon, no? Dahil ang mas pinaniniwalaan nila yung sarili nilang kakayanan, no? Ang simbahan na tinatag ni Jesus, ang Catholic Church, sinasalakay din sa loob nito, no? Makikita natin yung yung modernismo, no? Yung gadgets, no? Nakita ko yung yung presentation ni Brother Bener nung last time, no? Nung last CLS, no? Isang pamilya nakaupo sa hapagkainan. May kanya-kanyang hawak na gadget, no? Paano pa kaya sila nagkakakwentuhan noon, no? O kaya lahat nakaharap sa TV, hindi nag-uusap. 'Di ba? No, yung mga ganun po, no? Maraming ang ways ngayon na na mag-communicate, pero ganun din. Mas marami rin pong ways para mag-miscommunicate, no? Ang liberalismo, no? Pinalalabas po na makaluma po tayo for sticking to what Jesus taught, no? Kung ano po ang tinuturo ng ating Panginoon, no? Makaluma daw yung kasal, no? Ba't magpapakasal pa? Or yung bakit lalaki at babae lang kinakasal? Dapat palitan ng constitution, dapat pati babae sa babae at lalaki sa lalaki. Masyado daw makaluma tayo, no? Hinaharangan daw natin ang same-sex unions at saka yung pagiging para maging pare ang mga babae, no? So napakarami pa po, no, ng mga liberalism na ipinapasok po sa simbahan. Actually may mga iba pong mga pari din at mga leaders po natin sa simbahan ang hindi nagkakasundo kasi there are priests and nuns na supporting same-sex unions, no? Yung mga iba, syempre hindi. At karamihan sa atin, hindi. So, at kahit ang mga
Oh, hindi ko na pala na-click, masyado ako na ginanahan. At kahit po yung ano, yung mga congregation, no, nagkakahiwa-hiwalay sa iba't ibang pananaw, no. So, ganyan po ang nangyayari, no. Yan po ang sitwasyon ng ating mundo. Pero naniniwala po tayo na tanging ang Diyos lang ang makakapagtama ng lahat. Alam niyo ba mayroong magandang balita? May plano ang Diyos para sa atin. Merong kamangha-mangha siyang plano. Ayan po, Jeremiah 29:11. Familiar po sa karamihan ito, no? Ito po, basahin ko. Basa, August. Sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. May plano ang Diyos para sa atin. Hindi po tayo mananatili na lamang sa magulong mundo. May plano po siya, hindi niya po tayo pinababayaan. Nais ipakita ng Diyos ang sa atin yung daan, no? Ewan ko po kung nababasa pero babasahin ko po ito sa inyo, no? Ako ang iyong Diyos na si Yahweh, no? Isaiah 48:17. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh. Tuturuan kita para sa iyong kabutihan. Papatnubayan kita sa daan na dapat mong lakaran. So pati yung paggabay, no? Gagabayan tayo ng Panginoong Diyos natin. Hindi niya tayo tatalikuran. Tayo ay kanyang tinuturuan. Minsan kasi akala natin, iniwan na tayo, no? Yung mag-isa na lang tayo sa problema natin, lungkot. Pero hindi. Sabi nga, dahil meron, no? Meron siyang itinuturo lamang sa atin, no? Ito pong tinuturo niya para po tumibay tayo at maging handa sa susunod na kabanata ng ating buhay. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon, no? Sa katunayan niya, 'di ba? Ito po, no? Ito pong reading na 'to, no? Yung susunod, no, na verse. Ito po napaka-familiar sa sangkaterbang tao. John 3:16. Yan, palagay ko may mga iba diyan nakaka-memorize pa. Parang pumapasok na sa isipan ninyo kung ano po itong reading na ito, no? Basahin ko pa rin po sa Tagalog. For God so loved. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kita nyo? So, ipinadala niya ang sarili niyang anak upang iligtas tayo. Ito ang pinakadakilang paghahayag ng kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa atin. Ito ang buod ng Biblia, no? Ito ang summary, pag-ibig, no? Parang sentro ito, no? Pag-ibig ang one word that can summarize the whole Bible, no? Bilang mga magulang kasi, 'di ba? Tayo ayaw natin yung masasaktan yung anak natin. Pero ang Diyos, kailangan niyang gawin iyon, na isakripisyo at mahirapan ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, para maunawaan natin ang extent, ang lawak, ang lalim ng kanyang pagmamahal at kagustuhan na tayo ay magsisi at manumbalik sa kanya. So, napakatindi ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. So kung ganon, kailangan natin makilala itong Jesus na ito, no? Kailangan natin titigan, no? Ang ating Panginoong Jesus. Balikan natin ulit. English naman. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Idugtong po natin ang verse 17. Ang sabi dito, God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So ang gusto ng Diyos ay hindi tayo mapahamak. Bagkus,
makasama niya sa buhay na walang hanggan. Nakita na natin sa simula na ang mundo ay tumitilapon sa pandaigdigang kalamidad. May tsunami ng kasamaan pa tayong sinasabi kanina, di ba? Pero ang sabi ng verse 17, chapter 3 ng Juan, dumating si Jesus not to condemn the world, but to save it. Para iligtas ang sanlibutan. Iligtas tayong lahat. No? So mga kapatid, no, may pag-asa sa Panginoon. Ano naman ang kailangan natin gawin para makamit yung kaligtasan? Ano? So makikita natin yan sa Romans 10:9. Yan. Medyo maliit din po para sa mga naka-cellphone, no? Basahin ko po uli, no? Romans 10:9 to 10. Na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso. At kung ipapahayag niya na siya'y sumasampalataya, maliligtas siya. Yan pala ang key. Yan ang susi ng ating kaligtasan. Ano? So, kailangan nating tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Pero, bakit siya lang? Ano? Kasi sinasabi sa Gawa 4:12, no? Walang sino man sa mundong ito na makakapagligtas sa atin, kundi si Jesus lang. So walang ibang makakapagligtas sa atin, ang atin lang Panginoong Jesus. No? Walang iba. No? Pero sino nga ba si Jesus? No? Sino nga ba itong... So, kilalanin natin ang ating Panginoon. So, tunay na kahanga-hanga siya, no? Meron siyang magnetic personality. Tingnan po natin ang mga miracles na ginawa niya, no? Binuhay niya si Lazarus mula sa kamatayan. Nagpakain siya sa 5,000 katao. Yung unang miracle niya, he turned wine. He turned water into wine. He turned water into wine. Napakiusap ng kanyang nanay. No? At lumakad siya sa tubig. Hindi nga tayo naka-video. Okay? Naririnig tayo doon. Meron yatang paki-mute lang po. Okay, so aside from these miracles, no, ang ikinahahanga ko actually sa kanya talaga, sa ating Panginoon, yung pagtawag niya sa mga disipulo niya. Tapos walang kaangal-angal, no? Ang ginawa niya, tinawag niya lang sila, no? Tapos ang ginawa nila, binitawan nila yung kanilang kung ano man ang kanilang hawak-hawak, no? Yung kamukha nito si Pedro, iniwanan nila yung kanilang lambat, no? At ang kanilang boat, no? At sila ay sumama kay Jesus, no? Hindi ba nakakahanga 'yon, no? Kayo kaya, no? Kung meron kayong ganong personality, ano? Magnetic. Tapos yung napakahalagang mga kwento niya ng talinghaga, no? Once upon a parable, no? So may parable of the seeds, may parable of the servant, merong kung ano-anong mga parables, no? May parable of the sower, no? So sobrang daming parable, no? Kung saan talagang inuunawa din natin ito, no? Pero ang tumatak sa napakaraming tao ay ang kanyang paghihirap, pag-ako ng kasalanan sa atin, at pagkamatay sa krus. Yan ang sacrifice, no? Yan ang sacrifice. At tignan mo po, no? Ito ang picture ng mga Katoliko, no? Yan po si Pope Francis yung nasa gitna, no? Bilyong tao po, no? 2.4 billion Christians all over the world. Kalahati niyan, or more than half, are Catholics, no?
Yan po. At napakarami, no? Thousands are martyrs, no? Namatay para po sa Panginoon, no? So, yun, ganun katindi ang ating Panginoong Jesus. At yung kwento tungkol sa buhay niya, all-time great, no? All-time ano tawag diyan, no? Napakaraming nagbabasa, no? Napakaraming nalimbag, no? 3,900 million, no, copies sold, no. Okay, no? So, yan, no? Napakarami po niyan, no? Yan po ang number 1 lagi, no, sa bookshelves, no? Okay. So, kahit sa kasaysayan po, katangi-tangi ang ating Panginoon, no? No, walang kaduda-duda, no? Number 1 siya kahit po sa kasaysayan, no? Kasi sa kasaysayan po, maaalala po natin nung unang panahon pa lang, no? Ayan, yan po ay isang bahagi ng isang scroll, no? Na ipinapahayag na ang pagdating niya. Inaasahan na ang pagdating ng Mesiyas, no? Yan, sa lumang tipan, no? Ito po ay mga sinasabi ng propetang katulad ni Isaias, no? At ang kanyang suffering servant, no? Kung mababasa natin. Maalala natin yan, madalas yan sa sa Advent, no? Yung suffering servant or kaya sa Lent, no? Suffering servant na kinikwento po ni Isaias. At yung pong sinasabi ni Daniel na son of man, no? Anak ng tao, na madalas gamitin ng ating Panginoon when he is referring to himself, no? So sa sandaling ipinanganak siya, no? Ipinanganak ang ating Panginoon, ang tindi ng epekto niya sa kasaysayan, nahati po ang kasaysayan, no? Meron pong BC o before Christ at yung pong Anno Domini o AD. So, tatak, year 0 nung ipinanganak po si Jesus. Saan ka nakakita ng ganyan, no? Ang tindi ng ganyan pong pangyayari, no? So, pero alam nyo kung ano pa pinakamatindi? Lahat tayo ipinanganak para mabuhay, no, and to enjoy our lives, no? Pero alam niyo po ang ating Panginoon, pinanganak siya para mamatay. Pinanganak siya para sa kamatayan, no? Yun po ang layunin pong ito, ang katuparan ng kanyang buhay. Grabe, no? So, ang pinakamahalagang katotohanan po ay si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. No? Makikita po natin yan sa pagbasa, no? He referred to himself, no? Sa John 8:58, no? I tell you the truth, no? Sabi ni Jesus. Before Abraham was even born, I am. Sino ba ang nagsasabi ng I am kundi si Yahweh, no? Tinanong si Yahweh ni Moises, paano po kita ipapakilala? Pag tinanong nila kung sino ang nagsugo sa akin, sabi mo sa kanila, ang nagsugo sa iyo ay si ako nga. I am. Tell them that I am sent you. So ito po, no? Sinabi ng Panginoon, before Abraham was even born, I am. Tapos, dito rin po sa John 10:30, sabi niya po, I and the Father are one. No? Mauunawaan po natin na na talagang pinapatunayan niya at sinasabi na niya na siya ay Diyos, no? Na kiniklaim niya na siya ay Diyos because in those two readings, no, yung dalawang binanggit ko pong yan, meron pong ang pareho po ang reaksyon ng mga Hudyo nung panahon na yon. Sabi sa John 10:33, no? We're stoning you not for any good work, but for blasphemy. You, a mere man, claim to be God, no? So, pinapatunayan lalong pinatunayan, no, ng mga Hudyo na si Jesus ay Diyos.
tunay na Diyos, no? True lalo, sabi nga ng mga iba diyan, no? Hindi maipagkakaila. Okay. Tapos bilang patunay pa, no, higit pa, no, na na-aggravate yung mga Hudyo, no? Kasi sa tingin nila, ito Diyos lang ang makakagawa, no, nitong dalawang sasabihin ko sa inyo. Una, magpatawad ng kasalanan, no? Sa Mark 2 chapter 2 verses 3 to 12. No, basahin niyo na lang po 'yan. Pero 'yan po yung yung pinagaling niya po yung hindi po nakakalakad, no? Hindi actually nakahiga lang 'yan, no? Yung the man who was paralyzed na idinaan po ng mga kaibigan niya sa bubong, no, ng kung saan nandoon si Jesus, no? At sinabi niya, pinatatawad kita sa iyong kasalanan. At pangalawa, ito po yung sa John 11:41 to 44, bumuhay siya ng patay. Binuhay niya po si Lazarus, no? Sa mga Hudyo, wala pong ibang gagawa nun kundi ang Diyos. Diyos lang po ang gumagawa nun. Pero pakinggan niyo po kung ano pa po ang sasabihin ng ating Panginoon, no? Sabi niya sa John 5:21, no? John 5:21. At kung paanong ibinabangon at binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang naisin niya. So, hindi lang po si Lazaro ang binuhay niya, no? Kung matatandaan natin, no, sa pagbasa sa Biblia, meron siyang binuhay na bata, no? So, yan po, no. Yan po mga nagpapatunay, no, na ang Panginoon natin ay Diyos. At buhay po siya. He resurrected, no? Si Jesus mismo binuhay, no? Nabuhay siya mula sa kamatayan, no? Ito ang pinakadakilang kaganapan kaganapan sa atin bilang mga Kristiyano, no? So, pangako niya na siya ay mabubuhay mag-uli. He will conquer death, no? Sabi ni Pablo, kung hindi siya nabuhay na muli, baliwala ang ating pananampalataya, ano? Kaya lalong nakakamangha ang ating Panginoon, di ba? No? So, yan po, no? So, kaya nga kailangan natin siya, no? Kailangan natin siya sa mundo, no? Si Jesus ay ang kapuspusan ng pag-ibig ng Diyos. Pwede mong sabihin siya ang pag-ibig mismo ng Diyos in the flesh. No? He's the Father's love in the flesh. Sa pamamagitan niya, ang plano ng Diyos para sa pagpapanumbalik ng mundo sa orihinal na plano niya ay maaaring masimulan sa ating buhay. At ikalawa, kung bakit natin siya kailangan, ay dahil si Satanas ay totoo. No? At nasa likod ng mga kasamaan sa mundo. Sa sarili natin lakas, hindi natin kakayanin mapagtagumpayan ang mga hamon na ito na gagawin niya sa ating buhay. Kaya lalo natin kailangan ang ating Panginoon. Kung gayon, ano ang kailangan natin gawin? No? So yan po ay no? Unang-una alalahanin natin na mahal tayo ng Diyos. Mahal ka ng Diyos, no? Kapatid, mahal ka ng Diyos, no? Alalahanin natin 'yan, alalahanin mo 'yan. Yan po ay isang picture, no, sa alibughang anak, no? Yung kwento nung prodigal son, kung saan yung anak nilustay niya ang kayamanan ng kanyang ama, naghirap siya, tapos bumalik at tinanggap uli ng kanyang ama with open arms. Ganyan din po tayo. Tatanggapin din po tayo ng ating Panginoon, ng ating Diyos, no? Open arms, no? Kahit po napakatindi ng kasalanan natin. Ayaw niya na mabuhay ka sa sakit, kahirapan, o kawalang katarungan, no? So ngayon, binibigyan tayo ng ating Panginoon, no, ng pagpipilian. Ano ang pipiliin mo? Ang mabuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman, isang buhay ng pagkaalipin kay Satanas,
at sa kasalanan? O mabuhay sa kaharian ng Diyos, isang buhay ng kalayaan, karangalan, kapayapaan at kaligayahan. No? So, ano ang pipiliin mo? Heaven ba o hell? No? Patuloy ka pa ba sa dati mo o hindi? So bilang pangwakas, gusto ko lang i-summarize lahat no ng ating nasambit ko ngayong araw na to. Ngayong gabing ito. Kasi good morning si Brother Reg eh. Kaya ngayong araw na to. Dahil sa pagmamahal niya sa'yo, ipinadala niya ang anak niyang si Jesus. No? Ang sarili niyang anak. Para maiparanas sa ating lahat ang kanyang pagmamahal. No? Kahit na dumanas pa na napakatinding hirap at pagpapakasakit at mamatay sa krus. Dahil kay Jesus, mayroon tayong kaligtasan. Kay Jesus, manunumbalik yung ating relasyon sa ating Diyos. At kay Jesus, napupuspos ang ating buhay ng kung ano ang nais niya. Kung hindi pa natin nagagawa ito, na ito na lang iiwan ko sa inyo. No? Taos puso nating tanggapin si Jesus na Mesiyas bilang ating tagapagligtas at Panginoon. At makikita natin ang pagpapabagong gagawin niya sa ating buhay. Tulad ng ginagawa niya sa aming lahat dito sa Missionary Families of Christ. May God be praised. Thank you.